Dante, paano ba nabuksan yung issue na maaring o pwede na maghain ng kandidatura si dating Congressman Arnolfo Teves Jr.? Yes, Jun, nagsimula nga yan dahil ngayon ay bukod sa pinatalsik siya ng ating mababang kapulungan ng Kongreso, may issue kasi na mayroon siyang terrorist tag na sa ngayon. Yun ang isa sa mga question at maging si Chairman Garcia ay aminado nga dyan, mayroon bang batas tayong nagbabawal na kapag ang isang tinaguriang terorista ng batas ay hindi na makakatakbo sa barangay o sa ganitong posisyon itong dyan sa kanilang lugar partikular bilang kongresista sa 3rd District ng Negros Oriental. Ang sinabi naman kasi ng Commission on Elections June, lahat ng mga kandidato na maghahain ng COC, bahagi ng kanilang ministerial duty o trabaho na talaga nilang ng COMELEC na hindi nila titingnan kung yan man ay kwalipikado o hindi, yan man ay lagpas ang edad o hindi, basta ang kanilang trabaho lamang ay tanggapin ang Certificate of Candidacy o COC ng isang naghain ng kandidato para sa isang posisyon. Hindi tuwirang masagot ni Chairman Garcia kung maaari pang tumakbo ang pinatalsik na kinatawan ng distrito na si Arnolfo Arnie Teves Jr. Ayon sa poll chief, kailangan ng masusing pag-aaral ang isyu kung maaari pa itong kumandidato. Yung sa katanungan ngayon, hindi ko muna masasagot kasi masyado kong ipe-prejudge at saka masyado kong parang ipe-preempt yung magiging action ng COMELEC. Kahit sino po mag-file ng COC, qualified man siya o hindi, of age o hindi, citizen o hindi, registered voter o hindi, ang COMELEC will always accept the certificates of candidacy. Bago pa man ang COC filing, ilang pangalan na ang lumutang na maaring tumakbong kongresista sa lugar tulad ng kapatid ni dating Congressman Teves na si Pride Henry Teves. Maging si Pamplona Mayor Janice Digamo, asawa ng pinaslang na gobernador, ay pinag-aaralan kung siya ay tatakbo bagamat hindi siya residente ng 3rd District ng Negros Oriental. Samantala hindi automated ang gagawing special elections. Paliwanag ni Chairman Garcia sa paggamit nila ng vote counting machines sa pilot testing ng automated barangay at SK elections sa 3 barangay kamakailan ay hindi uobra ang makina dahil may mga naranasan ng aberya. Nag-paper jam, tumigil, kinakailalagyan ng electric fan, kinakalampay pa yan. Ini-expect natin actually yung mga mangyayaring yan. And that is just to emphasize na tama yung desisyon namin to declare unusable yung lahat ng mga makinang yan. Sa mga balota naman ay hindi nakaimprinta ang pangalan ng mga kandidato kundi mano-manong isusulat ng botante. Sa datos ng COMELEC, mahigit 301,000 ang regular registered voters sa lugar. 75 million pesos ang inilaan ng COMELEC na pondo para sa special elections. Sa November 10, araw ng Biyernes, iimprinta ng National Printing Office ang mga gagamiting balota at tatagal lang ito ng 1 araw. Dagdag pa ng COMELEC, lahat ng mga tumakbo pagkatapos maghain ng COC ay ikonsidera na nilang kandidato. Bawal silang mangampanya bago ang campaign period dahil papatak itong premature campaigning na maaring dahilan para madiskwalipika ang isang kandidato. And therefore, i-apply po namin yung Section 80 ng Omnibus Election Code. Ibig sabihin, kayo po ay considered candidates na kaagad. Kapag sila ay nag-file ng certificates of candidacy, bawal yung mga fiesta atmosphere, bawal yung mga parang may festival, bawal yung napakadaming tao pag mag-file ng COC. At again, bawal pa muna mga kampanya hanggat wala pa yung campaign period. June, bukas din, ayon kay Chairman Garcia, ay tatalakayin nila sa Commission Unbank o COMELEC Unbank. Ito naman ngayong issue kung kailangan ba nilang isailalim sa COMELEC control itong ikatlong distrito lamang ng Negros Oriental kung saan magsasagawa ng special elections. Ito ay binubuo ng 8 o 7 bayan at isang lungsod. So ibig sabihin, ang tinitingnan dito ng COMELEC, hindi naman buong probinsya ng Negros Oriental ang kailangan nilang isailalim sa COMELEC control, kundi kung saan lamang magsasagawa ng special elections. At base naman sa ulat ng COMELEC, naging maayos naman June itong pagsasagawa. Kahit itong nakaraang barangay at SK elections, yung pag-proclaim ng mga kandidato dyan ay naging mabilis at walang naitalang karahasan
sa Negros Oriental. Pero ang tinitingnan na dito ng COMELEC dahil ang sinasabi dito na kapag ka narinig yung Negros Oriental kasi medyo iba yung naging naiisip ng ating mga kababayan na maaring may nag-isip na delikado ito. Kaya parang maalis lang ang duda o kaya yung takot ng ating mga kababayan para sa isang maayos na halalan ay maaring isailalim nila sa COMELEC control ang 3rd District ng Negros Oriental at bukas yan ay malalaman natin sa kanilang sesyon ng COMELEC ANBAC. Yan man ang ating balita mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, June. Dante, kung sakaling mag-file nga itong si dating Congressman Arnolfo Teves Jr. at meron namang komisyon o gumawa ng petisyon na wag siyang payagan, paano ito re-resolve ng COMELEC? Yes, June, ang sinasabi kanina ni Chairman Garcia, dahil nga hindi siya po pwedeng magsabi kasi una-una hindi siya po pwedeng magsabing pwede bang tumakbo o hindi si Teves dahil at the end sila kasi ang magiging judge kung mayroong magko-question doon sa pagtakbo kung sakaling tumakbo si dating Congressman Teves. Ang sinasabi naman dito ng COMELEC, aalamin namin doon sa merito ng petisyon. Ibig sabihin, desisyonan nila yan alinsunod sa mga batas na available ngayon, kung ano ba yung ito nga bang tao na ito ay karapat-dapat ba siyang tumakbo. Kasi ang sinasabi naman ng COMELEC ay ang isang tao lang ay maaring hindi tumakbo kapag nahatulan siya ng higit sa 1 taong pagkakakulong. Mayroong moral turpitude at iba pang mga paglabag na hindi sinasang-ayunan ng batas alinsunod sa Omnibus Election Code. Yun nga rin ang tanong ni Chairman Garcia na maaari daw itanong din ng ating mga kababayan kung meron bang umiiral ngayon na batas ang isang tinataguriang terorista ng batas ay ibig sabihin ba siya ay disqualified na tumakbo sa public office. So maaring may mga iba't ibang mga issue ngayon na lumalabas sa ganung mga punto, no, June. At isa pa nga, ito pa rin itong kay Janice Digamo dahil nabanggit din natin kanina na at naiulat na rin sa mga naunang mga pagkakataon na may plano nga siyang tumakbo pero tinitingnan pa rin niya dahil nga hindi siya residente ng isang lugar. Sa alinsunod sa rule ng COMELEC ay requirement kasi ang residency. Pero nung tanungin din natin si Chairman Garcia kanina, si Digamo rin ba itong naiwan na asawa ni dating Gobernador Ruel Digamo, pwede rin bang tumakbo? Bilang judge din na maaring kung mayroong ganong kaso ay hindi rin na sinagot ng derechahan ni Chairman Garcia. Pero ang kanyang sinabi, kapag mayroon ng aktual na issue, ito na, nandito na ngayon sa aming kamay ang reklamo, ay mayroon naman kaming mga paraan para yan marisolba alinsunod sa merito ng kaso batay doon sa ating mga umiiral na panuntunan. Jude. Alright, maraming salamat, Dante Amento.